guys. So ayun po guys, maligayang pagbabalik sa akin. So natandaan niyo pa yung last vlog natin, yung mga nadagdag na mga modification dito sa doming ko. Siyempre ang main feature nun dati yung slip-on pipe niya na SC Project. That stainless elbow pipe na hindi namin pinatanggal yung catalytic converter kasi ayaw maging bulahaw itong motor ko eh. Alam niyo yun, yung nagigising ng kapitbahay. Kaya tamang ingay lang at tamang bawas lang ng bigat kasi I think the stock exhaust was weighing around 5 kilos. At isa pa, yung sinasabi nila, ayan, wala na ba kayo napansin? May dagdag po tayo ditong tire hugger and extended fender for the rear. BMW emblem. Ayan, nagpakabit pa tayo cellphone holder, para alam nyo naman. Traveler, GPS, DC monorack. Matibay pa naman po siya. Marami nagre-reklamo madali daw ito mabali. Pero dinagdagan namin dito ng washer sa ilalim para dagdag strength. Maliit lang naman to, 45 liters, di ganun kabigat. So wag nyo na lang punuin guys para hindi mabali. Tumatagal na po yung review natin, ano? Simulan na natin po yung ride. Let's start and warm up the engine. Right. Safety. 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 Right. Safety. Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home. Go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Rider ko, hindi tayo sasabak sa ulan, mga low defects, mga putang ina. So yun, yan, lapit na tayo. So far Tagaytay is there. Few kilometers left and we are almost on our final destination. So ayun, ito ang pagpapatuloy sa bagong vlog na naman ni Domeng. At inabot na naman tayo na ulan. Ako po naman, sinuswerte nga naman, no. Bagay, road test na rin to. Mga masiselang mga tao dyan ayaw mabasa yung motor nila. Bahala kayo, basta dire-diretso lang for the views. So ayun, first 1,000 kilometers po ni Dominar. Ano po pwede natin masabi ngayon? Well, wala naman po halos nagbago. Yung RPM limiter niya ganun pa rin. Since 2000, sa 2000 pa po bago mabago yung RPM from 6,000 RPM to 8,000 RPM. Bali, simulan muna natin sa tulin na itong malupet na beast. So, top speed pa lang po na naabot ko sa kanya ay 152 km per hour. Halata naman ang tulin. Talagang may hila po o may iwanan ang iyong kaluluwa pag binirit nyo ang kapangyarihan nitong motor na to. So, check ka na sa tulin, hindi ka po mabibitin, wala pong throttle delay dito. Super quick ang response po ng throttle niya. Perfect po mag-overtake, perfect rin kung malayo yung biyahe. At saka, yun nga, fuel consumption niya guys, nasa 25 km per liter to 30 km per liter po yung tansya ko po dito sa motor na to. For the big bike 400cc, ang tipid niya kumpara sa mga ibang big bike dyan na expressway legal. Ayun pala guys, expressway legality, pasok na po siya. 400cc na po sa ORCR niya. Basta nabili niyo po itong Dominar ng taong 2020 or 2021. So, pasok po siya dyan. Okay, mag-alala. Kung papag-usapan naman natin guys, yung safety po niya, I can say it's outstanding. Equipped with ABS sa halagang 175,000, expressway legal pa.
front and rear ABS po yan guys ang pinapag-usapan natin. Sa presyong ganyan, magre-reklamo ka pa ba? Tsaka nga, tawag nila sport cruiser po ang Dominar, meaning upright sitting position, komportable po kahit malayo pa ang marating nyo. Well, speaking from experience, nanggaling lang kami sa Caliraya Lake nung isang araw at masasabi kong it's 100% comfy ride. Yung unting reklamo ko lang talaga dito, yung slight to moderate vibration po ng seat niya hanggang umaabot po sa handlebar hanggang sa kamay ko po. So guys, kung gusto niyo naman maiwasan tong vibration, I advise mag-upgrade po kayo ng handlebar raiser or magsuot lang kayo ng mas makapal pa na gloves. So ano pa ba? Malakas preno, malakas ang hatak, at matibay rin ang gulong guys. Makapit. Kala mo parang upgraded na nga yung gulong niya kahit MRF lang po siya. 110 sa harap, 150 sa likod. Sa tamang hangin po guys, sakto-sakto na para sa mga extreme mountain ride. So, long story short, affordable, budget-friendly, powerful, big bike. Super sulit po kung itong uunahin nyo as your first big bike. Guys, ito na naman tayo. Gano'n kaya katagal bago tayo makarating sa Tagaytay? Sana umaraw po mamaya, ano? Bahala na. Diretso ko, ano man ipasati sa pagmumukha natin, kaya natin yun guys. Ingat lang guys sa mga bus, wag po kayong tumabi dyan. So ayun po guys, ano, magsiskip na po tayo sa susunod na video at siguro nakakarating na kami dun sa Kabyang Tunnel. More montage and more photographies and videographies in 3, 2, 1. Tagaytay. 84 kilometers, we successfully made it. Ulang pa guys, kung tuloy tayo sa Kabyang Tunnel or magpapa-ulan na lang tayo, mag-ligo na lang tayo dito. Tagaytay. Parang naman, lakas ko alam, magpupunta Kabyang.